Kung ganoon, dahil nandito na ako, President Xi, gusto talaga kita. ha, President Xi, President Xi, President Xi. Hoy, isa na naman na sumusubok na akitin ang babaeng assistant ni President Xi. Alam ng lahat sa Yancheng, si President Xi ay malamig at walang awa, matigas ang puso. wala man lang kapayapaan. Sa loob ng 20 minuto, alisin ang lahat sa kumpanyang ito na may anumang masamang intensyon sa akin. Mayabang at mapang-api. Ang mukhang iyon, gaya ng naaalala ko. Teska. President Xi, ako. Wen Suksue, Mga kaklase, ito ang bago nating transfer student, si Chishu. Simula ngayon, kasama na siya sa klase natin. Chishu, simula ngayon, katabi mo sa upuan si Wen Suksue. Chishu, anong ginagawa mo? Nahulog ang panulat ko. Sinusundo ko lang. May problema ba? Ikaw. Chishu, sawa na ako sa'yo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Hindi ko na kaya. Wala nang pigil. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging magkaaway habang buhay. Bitawan mo ako! Pakawalan mo ako! Hindi ko bibitawan. Mr. Chi, napagkakamalan mo ba ako? Mukhang ngayon lang tayo nagkakilala. Ayoko na magkaroon ng sweet reunion scene sa kanya, okay? tigilan mo na ang pagpapanggap. Huwag kang mayabang. Actually, hindi naman ako ganun ka-excited pumasok. Anyway, napaka-competitive ng posisyong ito. Napaka-competitive, isa lang sa daan-daan ang napipili. Kung ayaw ako rito, marami pang iba. Oy, ikaw na mismo ang itinakda. Naiwasan mo ang florera na ito. Dapat mabilis ka at matalas ang isip. Ang kumpanya namin exactly nangangailangan ng talento na tulad mo. Ako. Wala kang tsansa. Umuwi ka na. Host, tandaan, bago matapos ang misyon, makakaasa ka lang sa swerte ng bida protagonist luck para pansamantalang maiwasan ang malas. Hindi totoo ito. Wen Suksue, yung 188,000 ninakaw ko sa iyo noon, ibinabalik ko na sa iyo. Bilisan mong i-drop ang kaso. Alap ay nakatanggap ng $188,000. Wow, imposible. Itong utang na hinabol ng pulis ng kalahating taon, hindi nila nabawi. At sa paglapit lang kay Chishu, dumating agad. Nakuha ko pa ang trabaho. Ang epektong ito ng paglapit sa bida, pagpapalit ng malas sa swerte, agarang epekto, di ba? Teka, hindi ko balak kunin siya. Pero Mr. Chi, Ang aming kumpanya ay hindi tumatanggap ng mga kaaway habang buhay. Hoy, ikaw. Huwag kang magkamali. Ako, Chi, ay hindi isang maliit na tao. Gayunpaman, lahat ng posisyon sa kumpanya ay puno na. Isang posisyon ng assistant lang ang bukas. Ngunit upang maiwasan ang ilang tao na magplano laban sa akin, kaya, hindi ko balak kumuha ng babaeng assistant. Maliban kung ano, dahil gusto mong manatili. Aayusin ko ang lahat ng lumang alitan. Maliban kung 100% susundin mo ang utos ng amo. Kung sabihin kong pumunta sa silangan, hindi ka pupunta sa kanluran. Kung sabihin kong habulin ang aso, hindi mo hahabulin ang manok. hoy, ikaw. Anong ikaw? Hindi mo ba gustong pumunta? Gusto ko. Bukas ng 9 AM, dumating ka ng tama sa oras. Ang sama ng ugali. Kung hindi dahil sa aking buhay, sino ang magmamakaawa na maging assistant mo? Nag-roll eyes pa siya sa akin. Ganun pa rin kasama at kasuklam-suklam. Hindi ako sang-ayon. Si Eru, ang babaeng lead sa librong ito, ay ang childhood sweetheart ng male lead, isang klasikong kaawa-awang bulaklak. Sila ay ipinagkasundo mula pagkabata. bro, hindi ba sinabi mo hindi ka kukuha ng babaeng assistant? Sa ganitong paraan, magpapalungkot ka kay Xiaoro? Chimuz, ang male supporting character sa librong ito, ay ang nakababatang kapatid ng male lead. Siya ay determinado na makipaglaban para sa posisyon ng ulo ng pamilya.
Sa nakaraan kong buhay, ako ang kanyang alalay. At tinulungan ko siyang maghatid ng bulaklak sa babaeng lead at nabangga ng truck at namatay. Ang aking mga gawain ay walang pakialam ang ibang tao. Kuya Chi, ang trabaho ng katulong. Masusuportahan kita sa lahat ng iyon. Hindi na kailangan ang kanya. Tingnan mo, kamakailan ay nakipag-ugnayan ako sa isang kasosyo. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa ang bagong pananaliksik sa enerhiya na gusto mo, makakahanap tayo ng oras upang magkita. Sandali, sa balita mula sa nakaraan kong buhay, sinabi, ang presidente ng grupo ng Chia o Tian ay nakaranas ng malaking pagkabigo sa karera at nawalan ng pagkakataon na maging pinuno ng pamilya. Maaari bang ito na ngayon? Sige, sumang-ayon ka agad. Ang kasosyong ito ay isang maingat na bitag na inilaan para sa iyo, naghihintay sa iyo. Hindi ako sumasang-ayon. Ikaw, Gusto mong sirain ang kasunduan at gawin akong mawala ng lahat, ilantad ang tunay mong layunin sa pag-apply, tama ba? Husko, napakatuso mo noong panahon na iyon. Nakikipag-schedule ako sa kasosyo. Titiisin ko. Dalhan mo ako ng aking Amerikana. Pupunta ako sa banyo. Hindi ka ba nakikinig sa payo? Hoy, Chishu Aray. Wen Suksue. Tayo ay talagang magkaaway habang buhay. Sinundan niya ako. Anong balak niya? Kung hindi para bantayan ka, huwag kang mahulog sa bitag. Hindi na ako darating. Tisk, dahil nandito na tayo, sasaglitin ko ang maraming swerte hanggat kaya ko. Ang kapal ng aura ng swerte. Pati itong mga ito ay nahawahan ng swerte ng lalaking bida na natitira. Wen Suksue. Perfect ka. ayos lang. Si Presidenteng Chi ay bata at may pag-asa. Ang pagkakaroon ng mga babaeng humahanga ay normal lang. Hindi ko niya siya ako hinahanga. Hindi siya maglalagay ng anumang kulam sa mga bagay na ito, di ba? Sige na, Presidenteng Chi. Hayaan mo akong mag-toast sa'yo. Presidenteng Chi, ang proyektong ito, kung ikaw ang magiging pangunahing shareholder, Kumusta? Ikinagagalak kitang makilala. Tagay. Wen Suksue, baliw ka ba? Anong problema? Hindi mo pwedeng inumin ito. walang problema. Presidenteng Chi, Hayaan mong humingi ako ng tawad sa ngalan niya. Presidenteng Chi, ang kita mula sa proyektong ito ay tiyak na. Hindi ko siya pwedeng sirain ang plano ko pa. Wen Suksue. Presidenteng Zhu, dahil wala kang anumang tapat na intensyon na makipagtulungan, tigilan mo na ang pagpilit ng inumin. Alam ba niya ang plano ko? Hindi. Imposible. Anong ibig mong sabihin sa pamamagitan niyan? Wen Suksue, paulit-ulit mong sinabotahe ang mga deal ni Chi. At okay lang iyon. Ngunit, ngayon, sinasabi mo ang mga bagay na ganito. Oo pare, sa lahat ng respeto, Wen Suksue ay walang alam tungkol sa negosyo ng kumpanya. Alam ko ang kontratang ito ay tiyak na pinakialaman mo. May sagot ka na, naghahanap ka pa ng problema. TSK. Madali iyan. Hampa. Tiska. Presidente Zhu, ang kontratang ito tungkol sa alokasyon ng panganib ay binabanggit lamang ang kay Presidente Chi na panganib bilang Partido A. Hindi ba iyon hindi nararapat? At ang pagmamay-ari ng resulta ng RT, sino ang makakakuha? Malinaw na sinasabi ng kontrata na dapat sumunod sa proporsyonal na pamamahagi ng kita, kaya hindi ba dapat nating tukuyin ang paraan para sa pagtukoy ng ratio at ang mga detalye ng accounting? Hindi inaasahan na ang baliw na babaeng ito ay alam lahat ito. Kaya, Presidente Zhu, ang iyong kontrata ay puno ng mga butas. At inaasahan mo ang ating Presidente Chi na maloko. Bakit ganyan ang mukha niya? Ang napakatalino at makapangyarihan Presidente Chi ay naloloko. Talaga bang napakawalang muwang mo? O ikaw ba ay inutusan ng isang tao? Wen Suksue, anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ba na ako ang nagudyok sa kanila?
Ayon sa nobela, sabi nila lagi mong gustong makipagkompetensya sa bida para sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Kung hindi ikaw, sino? Oo. Pangalawang Ginoong Chi, huwag po personalhin. Ay naku, uminom lang ako ng 3 baso ng alak, medyo lasing na ako. Wow. Tingnan mo ang mga muscles niya. Ano? Sa iyong habambuhay na kaaway, ikaw lang nang hahawakan? Nagbabala ako sa ilang tao, huwag mong subukang lokohin ako. Ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Chi ay para lamang sa isang tao, at iyon ay ako. Waiter, tulungan mo akong ihatid ang binibining ito sa bahay, siguraduhing walang mangyayaring masama. Hindi ako aalis. Ako ang si Guifei mo. Kahit nagalit ako sa iyo, kaya kitang tiisin. Dalhin mo siya. Hindi ako sasama. Aalis na ako. Sa utos ng matanda, kailangan kong bumalik sa lumang mansyon. Mukhang pabor pa rin sa akin ang matanda. Tumawa ka na. Hindi ka magtatagal sa pagtawa. Chi, kasalanan mo lahat. Nangako kang tutulungan akong makuha ang pabor ni Chi. Sabi niya ikaw ang nag-set up sa kanya. Anong ibig sabihin noon? Magsalita ka? Buksan mo! Kasama niya si Sir Chi. Umalis ka kung ayaw mong mamatay. Chi Muse, anong ginagawa mo? Siyempre, nandito ako para maningil sa iyo. Magsalita ka. Paano mo alam? May problema ba sa kooperasyon? Bakit? Bakit mo patuloy na sinisira ang aking mga plano? Tulungan mo akong ipadala ang mga bulaklak kay Xiao Rou. Walang problema. Mga 5 o 6 na bloke lang. Iwan mo sa akin, madali lang. Ay naku, huli na. Mag-ingat. Noong nakaraan kong buhay, pinatay mo ako. Hindi pa kita pinapatay ngayon, dahil lang sa ningning ng batas nagniningning. Gusto mo lang maging pinuno ng pamilya, di ba? Sa iyong maliliit na daya, hindi mo talaga ako maloloko. Alam mo lahat yan. Sabihin ko sa iyo, hanggat narito ako, ang posisyon ng ulo ng pamilya hindi mo man lang maisip. Hindi mo ba ako gusto? Kung tatabi ka lang sa akin, kaya ko. Kaya ko. Bigyan ka ng madamdaming halik mula sa binatang ito. Mukhang sobrang sorpresa. Bilang tagahanga ng binatang ito, hindi ka ba dapat magpasalamat at umiyak sa tuwa? Oo, tama. Sa tingin ko, ang Sahara oil fields ay kailangang mag-import mula sa iyo, di ba? At ano itong mainit na halik? Nakikiusap ako, pakiusap, huwag mo akong bigyan ng ganyan. Wen Suksue? Patay ka na. Talaga bang ipinagtatanggol mo si Chishu, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, naghanda na ako ng 2 plano. Kung hindi siya mahulog sa aking bitag, kukunin ko na lang ang buhay niya. Ano ang sinabi mo? Ang pinuno ng pamilyang Chi ay akin. Managinip ka na lang. Sagutin mo na ang telepono. Babala. Ang host ay matagal nang malayo sa lalaking lead. Ang mga puntos ng swerte ay malapit nang maubos. Ang malas ay nag-iipon. Buiset. Hoy, Lolo. Little Shu, gaano pa katagal bago ka makarating dito? Huwag kang mag-alala, Lolo, babalik ako agad. Anong nangyayari? Anong problema? Anong nangyari? Sa wakas, nakarating na. Nadetect na ang swerte ng host ay naubos na. Ang kalkulasyon ng malas ay kumpleto. Darating na ang malas. Ay naku. Chishu.
Dali, Chishu. Lumayo ka. Lumayo ka. Bitawan mo ako. Hayaan mo akong makita ang anak ko. Anak ko, kailangan mong tumagal. Anak ko, Dali, dalhin ang kamag-anak na ito. Hindi. Teka, dalhin ang pasyenteng ito. hoy, huwag kang mamatay. Kung mamatay ka, ano ang gagawin ng isang katulad kong walang kwenta? Ano ang gagawin ko? Hoy, gising. Kahit na sila mismo ay nasugatan. Pinupuntahan pa rin nila ang isa't isa muna. Nakikita nila ang isa bilang kanilang lahat. Ito ang pag-ibig. Ito ang pag-ibig. Dali, hilahin mo siya. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anak ko. Lumayo ka. Lumayo ka. Wen Suxiu. Anong ginagawa niya dito? Baka naman kagabi. Lahat ng nangyari ay hindi pa naginip. Dahil sa kapal ng mukha niya, hindi imposible. Pero, Z, dahil hindi ka tapat sa pakikipagtulungan, tumigil ka na sa pagpapainom sa akin. Chishu, ibigay mo sa akin ang kamay mo. bakit tuwing sa oras ng krisis, siya'y dumarating sa tamang oras? Halatang galit siya sa akin, pero inililigtas pa rin niya ako. Wen Suxue. Ano ba talaga ang binabalak mo? Presidente Qi, Hindi tama yan. Bakit ako mag-aalala kung nagising siya? Presidente Qi, maaari na ba akong magsalita? Ilabas mo na. Hindi mo ba sinabi sa akin na huwag gambalain si Miss Wen? Ano siya sa akin? Ano naman kung gambalain ko siya? Bakit ako mag-aalala kung magising siya? Presidente Qi, nahanap ko na. Ang aksidenteng ito ng sasakyan mo, gawa ng ikalawang batang master. Ang laking Chimuza. Ang pangalawang binatang ito ay iyong kapatid sa ama. Pagkatapos ng lahat, masyado namang malupit yun, di ba? Para sa posisyon ng ulo ng pamilya, ano pa kaya ang hindi niya magagawa? Sirain lahat ng negosyo niya. Kaya pala tungkol sa pag-aagawan ng kontrol sa pamilya. Pagbabayaring kita ng mahal. Oh. Pero Ginoong Qi, bakit labis kang nagmamalasakit sa posisyon ng ulo ng pamilyang Qi? Maliit lang yan, kumpara sa sarili mong negosyo. Walang halaga. Iyon ang gawain ng buhay ng aking ina. Hindi ko hahayaang mapunta ito sa ibang kamay. Teka. Siyasatin mo rin si Wen Suxue. Opo? Bakit naging ibang-iba ang ugali niya? Pinoprotektahan ako. Bakit, sa tuwing ikaw ay naroroon sa mga kritikal na sandali? Wen Suxue. Hindi ako naniniwalang. Hindi ko mahuhuli ang iyong pagkakamali. Bevet ka. Aksidente lang iyon. Akala mo ba gusto kitang halikan? Ikaw, kinuha mo ang unang halik ko. Unang halik. Anong ibig mong sabihin? Ano? Hindi ka na ba maglalaro ng masunuring maliit na katulong? Kung hindi dahil sa pagsipsip ng iyong swerte, sino ang maglilingkod sa iyo? Hindi ako sang-ayon. Hindi ako nagpapanggap. Lahat ito ay taos-puso kong pagmamahal para kay CEO Qi. Walang kalkulasyon. Puro tunay na damdamin. Umalis ka. Okay. Sinabihan akong umalis? Hindi pwede. Wow, wow, wow. Tingnan mo itong maputi at rosas, maselan na maliit na mukha. Mas maganda kaysa sa dating buhay kong pagtatrabaho ng husto, na may mukhang puno ng sama ng loob. Mas maganda ito. Kita mo? Swerte ay ang pinakamahusay na pangangalaga sa balat talaga. Kuya Chi, akala ko, hindi na kita makikita muli. Ang boses na iyon. Kayo? Anong ginagawa niyo dito?
Naiintindihan ko na. Naglakas loob kang sumunod kay Kuya Chi? Hindi, ito ay ospital. Pasyente ako. Wala akong pakialam. Tiyak na sumama ka. Si Kuya Chi. Kung hindi, paano ka? Na sugatan, kasama si Kuya Chi. Hoy! May tao! Palayasin siya! Tama na. Tumahimik ka. Chi, inaalagaan lang kita. Inaalagaan mo ako? Sumama ka kay Chi Muse para lokohin ako. Yan ang tingin mong pag-aalaga. Noong nakaraan, naloko ako ng mga kasinungalingan niya. Chi, alam kong mali ako. Talaga akong napahamak ng tulala na si Chi Muse. Kailangan kong ayusin kay Chi at mabawi ang magandang tingin niya. Huwag kang mag-alala, bata. Kahit na siniraan mo ang bida, papatawarin ka niya. Tapos na ang kasunduan. Ah, tama. Sa nakaraang buhay, hindi nagtagal, nag-engage ka. Ah, ano? Chi, anong sinasabi mo? Alam mo ang pinakaayaw ko? Ayaw ko sa tulala na si Chi Muse at sa mga taong kasabwat niya laban sa akin. Chi, ako. Hindi ako sang-ayon. Tinatapon na ba ako? Anong ikinasasaya niya? Anong karapatan mong tumutol? Ibig kong sabihin, Mr. Chi, ang kasunduan mo kay Miss Chi ay inayos ng mga nakatatanda. Pangako noong bata pa, di ba? Ang biglaang pagputol nito ay hindi tama. Oo, Chi. Si Lolo at ang iba ay hindi sasang-ayon. Sinasabi ko, Mr. Chi, may kasalanan ka rin. Wen Sukswe, anong ibig mong sabihin? Ah, lahat nagkakamali. Kailangan mong payagan silang magkamali. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mali ka. Wen Sukswe, Ang pamilya ni Zero ay makapangyarihan. Maaari niyang tulungan si Chishu na maging pinuno ng pamilya. Talagang hindi mo dapat putulin ang kasunduan. Andyan lang iyon. Taos-pusong pag-ibig. At ngayon ay tutol ka ng husto sa pagputol ko ng aking engagement. Wen Sukswe, o Wen Sukswe, ilang masamang ideya ang itinatago mo sa isip mo? Uy, Lolo. Xiao Su, anong nangyari sa'yo? Hindi ka umuwi buong gabi. Wala lang, Lolo. May emergency sa kumpanya. Kagabi na kailangan kong asikasuhin. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Babalik ako agad. Kuya Chi, si Lolo ba iyan? Sasama ako sa iyo para makita si Lolo. Hindi na kailangan. Kailangan kong makahanap ng paraan para mapabalik ni Chishu ang kanyang desisyon. Lumabas ka. Hindi, bilang iyong assistant. Kailangan kong nasa lahat ng dako. Lumabas ka. Well, ako ang iyong pinakadedikadong munting assistant. Kung hindi dahil sa pag-asa sa iyong swerte, sino naman ang gugustuhing makasama ka? Ang amoy ng swerte. Ang amoy ng leather na ito. Ibaba mo ang bintana. Kaya pala lahat gustong makipag-away para sa posisyon ng pinuno ng pamilya Chi. Sa mga benepisyong ganito, gusto ko ring makipagkumpetensya. Bumalik ka na ba? Hindi umuwi buong gabi. Akala ko may nangyari. Muntik na may mangyari. At sino ito? Kumusta, Lolo? Ako ang bagong assistant ni Mr. Chi. Wala ka na bang assistant Zhang? Bakit ka kukuha ng isa pang babaeng assistant? Hindi kaya ni Assistant Zhang mag-isa. Hindi pa rin. Ikaw ay engaged. Ang pagkuha ng babaeng assistant. Ano kaya ang iisipin ni Xiaoro? Tapos na ang engagement. Anong sinabi mo? Paano mo nasabi na basta-basta? Walang konsiderasyon sa puso ng isang matanda. Ang engagement mo kay Xiaoro ay inayos ng kanyang lolo at ako. Hindi mo pwedeng kanselahin. Tsaka, ang background ng pamilya ni Xiaoro ay makakatulong para maging pinuno ng pamilya. Puro benepisyo, walang downside. Naiintindihan ko? Dahil ba sa kanya? Hindi. Lolo, nagkamali kayo ng intindi. Kahit mamatay ang lahat ng babae sa mundo, hindi pa rin mamahalin ni Mr. Chi. Kaya pala kukuha ka ng babaeng assistant at kinansela ang engagement. Kaya ikaw, maliit na pilyo, may iba kang babae. Papatayin kita.
Hoy, Lolo. Lolo, kumalma ka. Siya ang unang nagplano laban sa akin. Siya ang nagplano laban sa iyo? Oo, siya at si Chimuze ang nagplano laban sa akin sa partnership. Hindi iyon ang dahilan para kansilahin ang engagement. Uy, tama iyan. Ginoong Chi. Sinabi ko na sa iyo. Ang magkamali ay tao. Maging bukas palad. Patawarin mo si Binibining Si. Tama, Lolo. Hindi ko akalain na sa iyong murang edad ay may ganyang pananaw. Ay, hindi naman. Kumpara sa iyo, marami pa akong dapat matutunan. Magaling. Sa anumang paraan, hindi ko babaguhin ang aking desisyon. Uuwi na ako ngayon. Lolo, hayaan mo si Ginoong Chi at si Binibining Si ang usapin ng kasal. Sa akin na lang. Sisiguraduhin ko na si Chishu ang magiging pinuno ng pamilya. 10 sangkap na tonic soup. Xiao Shui, sigurado ka bang epektibo ito? Lolo, sa sabaw na ito, may sungay ng usa, titi ng toro, goji berries, talaba, tupa, at bato ng tupa. Narinig mo na ba ang like nourishes like? Lahat ito ay pampalakas ng libido, garantisadong gagawin si Mr. Chi. Isang tigre sa kama. Isang mangkok ng sabaw bago matulog ay masustansya at malusog. Ito ay? Inumin mo. Ito ay pagkain panggamot. Mabuti sa kalusugan mo. Inumin mo. Inumin. Tapos na. Ano ang inilagay ninyo sa sabaw? Huwag dumura. Kayo. Ano ba talagang inilagay nila doon? Lolo, maghintay ka lang para mahawakan ang apo mo. Mabuti. Marunong ka talaga humawak ng mga bagay. Kapag tapos na ang deal, kailangang pakasalan ni Chishu si Shiro. Chi, Chi. Mr. Chi, hayaan mo akong magpaliwanag. Xiao Shu, pakinggan mo si Lolo na gumagawa ng dahilan. Hindi, pakinggan mo ako. Chi, sa iyong mga mata, talaga bang hindi ako kaakit-akit? Lumabas ka. Nako, Chi, buksan mo ang pinto. Xiao Shu, gusto lang ni Su Shui ang pinakamabuti para sa iyo. Magpahinga ka lang. Sabihin mo kung ano ang inilagay mo sa sabaw ko. wala. Sabihin mo na. Sungay ng usa, titi ng toro, goji berries, bato ng tupa, at talaba. Ikaw. Hindi ito ang ideya ko. Lahat ito ay ideya ni Lolo. Responsable lang ako sa pagdadala ng sabaw sa mesa. Wen Sukswe. Wala pang nangahas na guluhin ako ng ganito. Parang noong bata pa tayo, ganun ka rin kasungit. Paano ako mangangahas? Mr. Chi, iyon ay si Lolo ang nanggugulo sa iyo. Tingnan mo ako, napakalinis at mabait. Mukha ba akong taong manggugulo sa iyo? Mr. Chi. Mr. Chi. Lumabas ka. Paano ko nagawang mag-react sa masungit na babaeng yon? Tiyak na dahil sa mapahamak na sabaw na yon. Kakaiba. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko?
Tiyak na hindi dahil nahihiya ako. Siya at ako ay naging magkaaway mula pagkabata. Pero sayang. Kanina lang sobrang lapit namin. At nakalimutan ko na sumipsip ng swerte. Oy, Ginong Chi, may nangyayari. Natuklasan ko isang malaking sikreto. Si Wen Suxue ay talagang isang malaking tagahanga ni pangalawang Ginoong Chi. Numero 1 tagahanga niya. Lumalapit siya sa iyo. Na may masamang hangarin. Maaring siya ay espiya ni pangalawang Ginoong Chi. Ginoong Zhu, dahil wala kang taos-pusong intensyon na makipagtulungan, tigilan mo na ako sa pag-aalok ng inumin. Chishu, ibigay mo ang kamay mo. aba, Wen Suxue. Ikaw at si Chi Muze, isa ang naglalaro ng mabuting pulis at ang isa ay masamang pulis para lamang makuha ang tiwala ko. Gaya ng inaakala ko, pareho ka pa rin kasuklam-suklam gaya ng naaalala ko, mga habambuhay na magkaaway. Sa pagkakataong ito na maghatid ng kape, sasagap ako ng swerte. Miss Wen, anong ginagawa mo rito? Nagdadala ako ng kape para kay CEO Chi. Assistant Sang, anong ibig sabihin yan? Si CEO Chi ay hindi gusto ng kape ngayon. Kayong dalawa. Nagbalikan na naman sila. Bakit ako nabigo? Dapat masaya ako. Ibig sabihin, si Chishu ay isang hakbang palapit sa pagiging pinuno ng pamilya. Binabati kita. Masaya ba talaga siya? Walang dapat batiin. Nalaman ko na ang taong nakipagsabuatan kay Chi Muse ay ibang tao. Hindi ko pwedeng basta-basta akusahan ng isang inosente. Kaya ang nauna kong pahayag tungkol sa pagkansela ng kasunduan ay walang bisa. Wen Suxue, gusto mo lang tulungan si Chi Muse na maging pinuno ng pamilya. Ako at si Shiro ay mabawi ang aming kasunduan. Gusto kong makita kung gaano ka kabahala. Babala, matagal nang hindi sumisipsip ng swerte ang host. Malapit nang mag-ipon ng malas. Bahala na. Ginoong Chi. Anong ginagawa mo? Wen Suxue, Hindi, makinig ka, maipapaliwanag ko. Ang ginawa ko kanina, may dahilan. Ako, ito ay para manatili ako dito. Pero ito ay nagpapatunay lang na siya ay tao ni Chi Muse. Ayaw niyang makita na magpakasal ako sa pamilya Shi. Makuha ang suporta ng pamilya Shi. wala talaga akong choice. May gusto ako na nasa kay Mr. Chi. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Itong mga litratong ibinigay ko kay Chi Muse, yung mga litrato na nagpapakita ng pagiging sim ko, paano niya nakuha ang mga iyon? Hindi, dahil bulag ako dati, kaya nagustuhan ko si Chi Muse. Tama na. Mula ngayon, ang mga tungkulin ng personal assistant ay hahawakan ni Assistant Zhang. Para sa iyo, manatili sa labas ng kumpanya, magtrabaho ka doon. Nang wala ang aking pahintulot, huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lumapit. Paano ako magkakaroon ng swerte? Hindi. Kasalanan ng mga litratong ito. Akala ni Chishu na nasa panig ako ni Chi Muse. Ang mga litratong ito ay tiyak na pinakawalan ni Chi Muse ng sadya. Hindi ko siya pakakawalan. Oy, Oh, anong sorpresa? Hindi ba't masaya kang naglalaro bilang alipin ni Chishu? Bakit mo ako tinawagan? nasaan ka? Ano yon? Tinatanong ko kung nasaan ka. Room 30 Nam, Huasheng Hotel. Ang mga litratong iyon ba ay pinakawalan mo? Ano kung ginawa ko? Ngayon si Chishu, sa akin, ay pinipigilan ang lahat ng negosyo na nasa ilalim ng aking kontrol.
Kung hindi mo siya iniligtas, dapat namatay na siya sa aksidente at hindi na nagkaroon ng pagkakataon na maghiganti sa akin. Isama mo ako sa pagkawasak. Tama. Bukod pa, ikaw ay hindi ba dati ay alipin ko? Nakalimutan mo na ba? Ang nakaraan ay nakaraan. Ang kasalukuyan ay kasalukuyan. Kahit maging alipin ako, ay kay Chishu lang ako. Hindi ka karapat-dapat. Ano ang sinabi mo? Umiibig ka na ba kay Chishu ngayon? Mabilis kang nagbago ng isip. Bitawan mo ako. Gayunpaman, parang marami kang binago mula nang mag-apply kang maging assistant ni Chishu. Ako. Hindi ko ginawa. Nandito lang ako para sa swerte. Lahat sila iniwan ako, pumunta kay Chishu. Akala mo siya ang pinuno ng pamilya Chi, di ba? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo, siya at ako, kung sino ang mas malakas. Ikaw. Lahat ito ay paraan niya para makuha ang tiwala ko. Gusto niyang makipagtulungan kay Chi Muzi laban sa akin. Nasaan si Wen Suksue? Wala pa siya rito. Huli na, at hindi pa siya pumapasok sa trabaho. Wala naman masamang nangyari, di ba? Karaniwan siya eh. Sobrang masigasig. Susubukan niya ang lahat para mapalapit sa iyo. Wen Suksue, nasaan ka? Sasabihin ko lang, hindi ako nag-aalala sa iyo. Ako lang. Wen Suksue. Wen Suksue. Hanapin ang kanyang lokasyon. Mr. Chi? Nasaan siya? Magsalita ka. Sa Huasheng Hotel. Mr. Chi! Mr. Chi! Kimuze, baliw ka ba? Patutunayan ko ito sa iyo ngayon din. Mas malakas ako kaysa sa kanya. Mas malakas. Ikaw. Binigyan siya ng matanda ng posisyon bilang pinuno ng pamilya at maging ang aking alipores ay lumalapit sa kanya. Ikaw, sabihin mo sa akin, ano ang mas maganda sa kanya? Sabihin mo. Anong ginagawa mo? Teka. Chi Muze. Chishu, anong ginagawa mo? Ano? Kailangan ko ipaliwanag sa iyo. Lumabas ka. Ikaw. Sa mga babaeng empleyado sa kumpanya, makatuwirang pangangalaga. Mr. Chi, huwag mo akong paalisin. Ayaw kitang iwan. Sinasabi ko lang na lumayo ka sa akin, hindi kita hinihiling na umalis sa kumpanya. Kung gayon, ito ay parang pag-iwan sa iyo. Ano ang pagkakaiba? Ayaw ko nito. Ikaw ang lahat sa akin. Paano ko iiwan ang aking sariling lahat? Lahat? Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Bis. Sige, tumahimik ka. Paano ka nakarating sa kama ko? Wen Suksue, nababaliw ka na ba? Kagabi, sino ang humawak sa bewang ko na ayaw kang bumitaw? Ngayong gabi, pwede kang magpahinga dito sandali. Huwag kang umalis. Hindi mo pa ako pinangakuan na hindi mo ako pakakawalan. Hindi ka pwedeng umalis. Kung hindi mo ako pangakuan, hindi kita bibitawan. Ay naku, kagabi, sobrang emosyonal ako. Gumawa ako ng iba't ibang mga kalokohan. Sabi mo ako, anong ebidensya mayroon ka? Gusto mo ng ebidensya, ha? Meron naman ako. Wala akong pakialam. 3, Wala akong pakialam. 2, Hindi mo ako mapapaalis. 1. Hindi ka rin pwedeng umalis. Maliban na lang kung papangakuan mo ako na ilipat ako pabalik sa aking orihinal na posisyon. Ibigay mo sa akin. Hindi. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Tama na, tumahimik ka.
Mr. Chi. Mr. Chi, nakita ng matanda na hindi ka sumasagot sa telepono mo, kaya pinapunta niya ako para hanapin ka. Tulad ng inaasahan kay Mr. Chi. Mukhang magulo ang gabi mo. Bakit siya ganoon nagmamadali na hanapin ako? Gusto niyang bumalik ka at pag-usapan ng engagement. Ano? Xiaoshu, sa wakas ay nagbalik na ang kanyang isip. Pumayag na ipagpatuloy ang engagement sa iyo. Kung hindi, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa lolo mo. Ang matanda ay tuwang-tuwa. Huwag kang mag-alala, Lolo. Sa ideal na sitwasyon, pagkatapos ng engagement ninyo, mabilis ninyong itatakda ang petsa ng kasal din. Lolo. Lolo, Siya na naman. hindi ba dapat mong tanungin ang taong talagang kasangkot? Ano bang dapat itanong? Hindi ka ba pumayag na ipagpatuloy ang engagement? Pero masyado pang maaga para mag-engage ngayon. Zero, dapat umuwi ka muna. Umuwi? Hindi pwede. Inimbita ko si Xiaoro na pumunta rito ngayong araw. Lolo, kahit pumayag akong ipagpatuloy ang engagement, masyado pa itong maaga ngayon. Bukod pa rito, malamang gusto rin ni Shiro na dahan-dahan. Sa tingin ko, tama lang. Sa tingin ko, hindi naman ito maaga. Ang aming mga pamilya ang nag-ayos ng engagement namin mula noong bata pa kami. Si Kuya Chi at ako ay nakatakdang magkasama sa huli. Zero. Kuya Chi, pumayag kang ipagpatuloy ang engagement natin? Hindi ba ibig sabihin noon ay napatawad mo na ako? Kung gayon, bakit mo pa tinututulan ang engagement? O dahil ba may iba ka nang nagugustuhan? Maikling usap lang. Kaya kayong dalawa. Hindi. Lolo, huwag kayong magkamali ng akala. Wala namang relasyon ako at si Mr. Chi. Huwag kayong mag-alala. Ako pa rin ang inyong mabuting kakampi. Sa personal, talagang sinusuportahan ko si Miss C at si Mr. Chi bilang magkasintahan. Ngunit sinabi ni Xiaoro na ikaw. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Kahit na ang lahat ng lalaki sa mundo ay patay na, hindi ko magugustuhan si Mr. Chi. Wensuksue. Ang paggusto sa akin ay nakakahiya. Hindi. Mr. Chi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ibig mong sabihin kahit na ako ay kaakit-akit, matagumpay, at gwapo, hindi mo pa rin ako pipiliin, tama? Iyon ba ang ibig kong sabihin? Huwag kang mag-alala. Hindi ako mahuhulog sa babaeng kaaway ko. Ang petsa ng kasunduan ay mananatili, tulad ng nais ninyong lahat. Huwag hayaang isipin ng iba na ako, si Chishu, ay isang mainit na patatas. Saka, Lolo, babalik na rin ako para maghanda. See ya. Halika, umupo. Tulungan si Lolo na malaman kung ano ang isusuot sa araw ng kasal. Ang trabaho ko ay itugma ang mga bida. Iyon ang dapat kong gawin. Ngunit noong pumayag si Chishu sa kasunduan, ang puso ko ay nakaramdam ng sakit saglit. Sige, tigilan mo na ang sobrang pag-iisip. Ang pag-asa sa swerte niya para mabuhay ay ang aking pangunahing prioridad ngayon. Pasensya na, Lolo, sa pagpapaset up mo kagabi ng kwarto para sa akin. Uy, hindi mo kasalanan. Ako ang nagpaantala sa iyo sa pamimili ng wedding dress ng napakatagal. Hindi ka ba papasok sa trabaho? Darating na. Paalam, Lolo. Uy, dahan-dahan lang. Magbawas ka ng bilis. Xiao, Chue. Teka. Uy, ikaw na Pilyo. Buong araw na amo. Hindi ka ba napapagod? Ngayon, ikaw at ang assistant mong si Zhang magpalit ng upuan. Ikaw ang maupo sa driver's seat. Bilang amo, hindi mo man lang alam kung paano maging maalalahanin sa iyong mga empleyado. Munting matanda. Ito ay para pigilan ako at si Chishu na magsama. Hay. Diyos ko. Gusto ko lang lumapit sa male lead para nakawin ang konting swerte. Bakit napakahirap? Mag-ingat sa pagmamaneho, okay? Sa wakas, sa unang pagkakataon sa buhay ko, sumasakay ako sa kotse na minamaneho ng amo. Lumabas ka. Yung mga araw na hinatid ako ng boss, napakaikli lang.
Sa tingin ko mas maganda ang hangin sa likod. Anong ginagawa ko? Bakit ang paglayo sa kanya, kahit sandali? Nagpapalungkot sa akin ng sobra. Ano ba to? Dapat kong kunin ito. Magandang oportunidad upang mapalapit sa kanya at sumipsip ng konting swerte. Magmaneho ka. Kung gayon, Presidente Chi, aalis na ako. Anong ginagawa ni Chi Muze kamakailan? Si pangalawang Ginoong Chi ay nagtatanong tungkol kay Presidente Xu. Hindi niya alam na itong inaalam na napakalakas na Presidente Xu sa Yancheng ay ikaw. Huwag mong hayaang kumalat ang balita. Oh. Naglakas loob na magtanong tungkol kay Presidente Xu. Tingnan natin, ano ba talaga ang balak mo? Ang lalaki ay dapat marunong umangkop. Sa pagkakataong ito, pumunta ako. Dapat kong pakiusapan si Chishu na payagan akong manatili. Kapag nakawin ko ang mga lihim ni Chishu ng kalakalan, gagamitin ko ang mga ito bilang tanda ng katapatan upang manumpa ng katapatan kay Presidente Xu. Pagkatapos, ano ang Chi Aotian Group? Tiyak na tutulungan ako ni Presidente Xu na maging pinuno ng pamilyang Chi. Chi Muse, nandito ka na naman para bugbugin. Anong ibig mong sabihin? Naghahanap ka ng away? Hindi ka ba marunong magsalita ng maayos? Bakit ka nandito? Tiyak na hindi para makita ka. Teska, Naghahanap ka na naman ng away? sinabi ko lang iyon. Kuya, pumunta ako rito ngayon upang magmakaawa sa iyo na patirahin mo ako. Alam mo, lahat ng negosyong pinatakbo ko ay winasak mo. Hindi ko na talaga kaya. Hulaan mo kung bakit ko sila winasak. Inilagay mo ako sa partnership. Nagdulot ka ng aksidente sa sasakyan para sa akin, at sinubukan mong guluhin ang empleyado ko. Eksakto, Ang mga ito ay aayusin ko ng isa-isa kasama mo. ayusin lahat. Hoy, hoy, hoy! Kuya, kuya! Nakikiusap ako sa iyo. Wala na talaga akong ibang pagpipilian. Si Lolo tiyak na hindi gugustuhin na mag-away kaming dalawang magkapatid. Alang-alang kay Lolo, patawarin mo ako. Hindi tama iyon. Hindi siya ang tipo na umaamin ng pagkakamali at nagbabago. Kamakailan, si Shiro ay madalas pumupunta sa kumpanya para makita si Chishu. Baka sinusubukan niyang lumapit kay Zero gamit ang pagkakataong ito. Pakasalan si Zero mismo at maging pinuno ng pamilya sa ibang paraan. Hindi maaari. Talagang hindi siya dapat papasukin sa kumpanya. Hindi siya makakapunta sa kumpanya at talagang hindi niya dapat malaman na sina Shiro at Chishu ay muling nagka-engage. Walang makakapigil sa kanilang kasunduang kasal. Bakit may malaki kang problema dito? Inayos ko kayo. O ako ba ang nagdulot ng aksidente sa kotse para sa iyo? Ako ang tinitira mo, ang biktima. Ikaw, Ano na naman ang ginagawa ni Wen Sokshu? Siya ba o hindi siya tao ni Chimuzi? O ito ba'y dati? Muntik na siyang gahasain ni Chimuzi. At ngayon hindi pinapapasok si Chimuzi sa kumpanya, ay pawang pag-arte lang para sa akin upang mabawi ang aking tiwala. Ano ba? Umalis ka na. Teka. Pwede kang manatili. Gusto kong makita kung ano talaga ang pinaggagawa ninyo. Chisu, salamat kuya. Humho. Chisu, hindi mo ako matatalo. Sigurado ka ba na kaninang umaga siya sumakay sa kotse ni Chishu? Oo, nasa pintuan ng kumpanya sila at nag-usap ng matagal. Manloloko. Dapat bang gamitin ko ang dahilan ng pagdadala ng kape, pumasok sa opisina, at sumipsip ng swerte? Wen Suxiyu, pumasok ka ba sa kotse ni Chi kaninang umaga? Oh, nagseselos ang binibini dito. Oh, hindi. Ako lang naman, tinutulungan kang maramdaman. Kapag naging binibini ka na ng bahay, sasakay ka na sa kotseng iyan araw-araw. Mahalaga ang kaginhawaan. Hindi, nagdedeliryo ka na naman. Sigurado nandito ka para mangakit kay Chi. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na lumapit kay Wen Suxue, laban mo ako. Naintindihan? Hoy, Shiro, ikaw. Chi, nagluto ako ng sopas ng manok para sa iyo. Ano ang tinitingnan ninyong lahat? Hindi nagtatrabaho? Chi, para sa engagement party natin, si Suxue na ang bahala, okay? Siya ay isang assistant, hindi isang katulong. Chi, Oh, hindi. Hindi siya pwedeng malaman. Si Chishu at Shiro ay engaged na.
Kung hindi, alam na ang pamilya Shi ay makakatulong kay Chishu maging pinuno ng pamilya. Siguradong sasabotahehin niya ito. Uwa. Para sa akin at sa iba pa na ayusin ang engagement party, napapasaya ba siya ng ganoon? Mahilig akong tumulong sa iba mag-ayos ng mga engagement party. Uy, ma'am. Wala naman. Baka kailangan mo munang umuwi. Itong bagay, sisiguraduhin kong gagawin ko ang lahat para maplano ito ng maayos. Bakit mo ako pinaalis? Hindi naman. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Hindi mo alam ito, di ba? Bago ikasal, dapat magkita ng mas kaunti ang magkasintahang babae at lalaki. Ang mas kaunting pagkikita. Mas matamis ang buhay pagkatapos ng kasal. Talaga? Siyempre, kung hindi, noong unang panahon, paano naman ang nobya at nobyo, hindi nagkikita bago ang kasal? Kung maglalakas loob kang magsinungaling sa akin, hindi kita patatawarin. Chi, aalis na ako. Tandaan mong inumin ng sabaw. Sa wakas, nakaalis na ang malaking tao na iyon. Gusto mo bang magplano ng engagement party o gusto mo bang magplano ng mga engagement party para sa akin? Ako. Bakit parang medyo hindi mapalagay sa loob? Nakita ko lang si Shero na dumating. Nagkasundo na ba sila? Ha? Hindi. Mali ang nakita mo. Hindi tama yan. May mga gagawin ako. Magtatrabaho na muna ako. Wen Suksue. Bakit hindi pa siya umaalis? Hindi siya aalis. Paano kung maipapakita ang plano ng engagement party kay Chishu? Bakit hindi pa siya umaalis? Hindi siya aalis. Paano ako makakapagnakaw ng mga sikreto ng kumpanya? Hindi ka pa ba tapos sa trabaho? Hindi ka pa ba tapos sa trabaho? May trabaho pa akong tatapusin. Ako. May trabaho rin akong gagawin. Kahit magkasamang mag-overtime. Gusto kong makita kung kailan kayo aalis. Kalimutan mo na. Ibang araw, parang nagnanakaw ng sikreto. Aalis na ako. Sa wakas natanggal na yung binata. Binata, pagdating sa pagpupuyat sa trabaho, paano mo malalampasan kaming mga trabahador? Wen Suksi. Pasensya na, Ginoong Chi. Ginoong Chi, lumabas ka na sa wakas. Nag-ayos ako ng ilang mungkahi para sa handaan ng engagement. Tingnan mo. Kaya nagpuyat ka lang para sabihin sa akin ang tungkol sa plano ng engagement? Siyempre, Ginoong Chi. Sasabihin ko sa iyo, ang unang hakbang natin ay pumili ng singsing ng engagement. Pagkatapos, sumubok ng damit pangkasal. At saka, hoy, Ginoong Chi. Ginoong Chi. Hindi ba tayo pipili ng singsing ng engagement? Hindi. Oh, tara na. Laging sumisinghot ng malamig, ganyan na siya, mula pagkabata. Tingnan mo kung gaano siya kalayaw. Kung hindi dahil sa pagsakay sa swerte mo, hindi kita titiisin. Tara na. Magandang araw, Mr. Chi. Naku, kaya pala siya ang bida. Ganyang pagtrato. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mga bagong dating. Ang ganda. Mr. Chi, narinig ko na narito ka para pumili ng singsing na diamante para sa iyong kasintahan. Alam mo ba ang sukat niya? Umili ka ng ayon sa sukat niya. Hindi pwede iyan. Ito. Kailangan ko bang ulitin? Ito, mukhang hindi tama iyon. Bagay sa iyo. Hayaan si Miss Shi na pumili mismo. Kuya, Wen Suksue. Kayo pala dalawa. Nakita ko kayo mula sa labas. Parang pamilyar kayo. Anong Wala. pumipili ng singsing pangkasal? Hindi dapat malaman ni Chimuz ang totoo. Tama, kasal. Si Chishu at ako. Wen Suksue. Nagbibiro ka ba? Ikaw at ang kapatid ko, higaw. Itong bobo kong bibig. Masyado akong nagmadaling magsalita. Hoy, nakita kita bilang aking assistant.
At gusto mo akong pakasalan? Hindi, Mr. Chi. Mali lang ang nasabi ko. Kung gayon, kaninong singsing sa kasal ito? Ito. Tama. Gusto kong pakasalan si Mr. Chi. Itong singsing. Pinili ko ito para sa sarili ko. Talaga namang aso ka ng kapatid ko. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka pakakasalan ng kapatid ko. Sino ang nagsabing hindi ko siya pakakasalan? Mr. Chi, ikaw. Baliw. Baliw na ang buong mundo. Sige, itong kabaliwan mo. Ilayo mo sa akin. Ito, i-charge mo. Okay. Mr. Chi. Ito. Mr. Chi. Mr. Chi. Dapat mong hayaan si Miss Chi. Pumili ng sarili niya. Sino ang nagsabing ibibigay ko ito sa kanya? Ito ay para sa kapakanan ng empleyado. Mr. Chi, alam ko. Sinusubukan mo lang protektahan ang aking pagmamalaki. Kanina, ako. Hindi dapat naging ganong kasakiman sa pagtingin sa singsing na ito. Teka lang. Huwag kang magmagaling, okay? Kunin mo na. Hay. Pasensya na, Mr. Chi. Dapat mong hayaan si Miss Chi. Pumili ng gusto niya. Sa ganoon, sa inyong engagement party, magagamit mo ito. Tama na. Talagang nag-aatubili ka ba? Huwag kang mag-alala. Ang engagement banquet ko kasama si Shiro ay magiging napakaayos. Ano na naman ang balak niya? Mabuti. Si Chishu at si Shero ay malapit nang mag-engage. Kaya pala si Wen Suksue ay ayaw akong malaman. Bagay sa iyo. Bakit hindi ko to nakita dati? Ang nararamdaman ni Chishu para kay Wen Suksue ay sobrang maalaga. Hindi. Ang pamilya Shi ay tiyak na tutulong kay Chishu na maging pinuno ng pamilya. Hindi ko talaga papayagan. Siya ang susi upang sirain ang engagement sa pagitan ni Shiro at Chishu, ang mahalagang hakbang. Chiyue Tower, sigurado ka ba? Iwan mo sa akin, pare. Ikaw at si Shiro, hindi ba kayo magkakaroon ng engagement banquet? Ang Kyuyue Tower ay isang magandang lugar. Ang may-ari daw ay ang sikat na President Shu mula sa Yancheng. Kung sa engagement banquet, mahuli sina Chishu at Wen Suksue na magkasamang natutulog at makita sila ng lahat, ang engagement na ito ay kakanselahin. Pagkatapos, kapag nalaman ni President Shu na sa kanyang sariling teritoryo naganap ang ganitong iskandalo, hindi lamang magagalit si Chishu kay President Shu, kundi makakakuha rin ako ng pagkakataon na makipagkita kay President Shu. Huwag kang mag-alala, pare. Pag-agandahin kita. Uy, kawawa naman si sa kanyang Master Chi. Ha? Ang Master mismo ay nandito at hindi pa rin niya alam. Hindi ba yun nakakaawa? Gusto kong makita kung anong pakulo ang ginagawa niya sa lugar ko. Tingnan natin kung anong pakulo ang ginagawa niya. Miss, kape mo. Galing ba yan sa shop na 2 kanto? Sige, kunin mo yan at itapon. Ha? Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Sinabi ko bang iinumin mo yan pagkabili ko? Ngayon ang engagement party ko. Ang ganitong bagay ay nakakahiya kung kailangan kong mag-CR mamaya. Gen, ayusin mo ang tren ko. Ang konting pagkainip ay pwedeng makasira ng lahat. Oo. Tingnan mo yung itsura mo. Sa loob ng maraming taon, hinahabol si Chi. Sa huli, akin na si Chi ngayon. Tulad mo, walang pamilya o background, nag-aayos ng tren ko, hindi mo yun deserve. Sige, pumunta ka sa main hall at batiin ang mga bisita. Chishu, naging head ako ng pamilya para sa'yo. Marami akong isinakripisyo. Kailangan mong maabot ang expectations. Binibining Wen, talaga namang kaya mong uminom para kay Binibining Wen, Tagay. Magpapaalam na ako. Binibining Wen. Sa masayang araw na ito,
Ibahagi natin ang ligaya. Pre, kung umiinom ka para sa maganda, dapat ikaw mismo ang uminom. Chishu, pareho lang ang epekto ng herbal medicine. May napansin kaya siya? Sino ka para utusan ako? Pre, sa masayang araw na ito, gusto nating lahat ng swerte. Kapag nahuli kang may kasama sa kama, iniisip ko kung kaya mo pa bang maging ganyan kayabang o baka si Binibining Wen ang dapat uminom nito. Ako na lang ang iinom. Ipinangako ko kay Binibining Si na tulungan siyang asikasuhin ang mga bisita para pasiglahin ang party. Dito ka lang tumahimik kung may mag-alok sa iyo ng inumin. Huwag kang tumanggap. Chishu, nag-aalala ka ba sa akin? Ayaw ko lang na magkaroon sa kasal ko ng isang lasenggo. Huwag kang mag-alala, ang engagement party ko kasama si Shero ay magiging ganap na maayos. Pangalawang Ginoong Chi, huwag kang mag-alala. Si Miss Wen ay ng isa pang kasamahan dinala pabalik sa kanyang silid. Sunod, kailangan lang nating dalhin si Ji Chi sa silid ni Miss Wen. Pagkatapos nito, gagantimpalaan ka ng mabuti. Anong nangyayari? Ji Chi, ang iyong silid ay sa ganitong daan. Hayaan mo akong magturo sa iyo. Ang init. Talaga bang ganito kalakas ang epekto ng alak na ito? Lumabas. Nasaan si Ji Chi? Bakit hindi pa siya dumarating? Baka tumakas siya sa kasalan. Imposible. Ang QU Tower na ito ay teritoryo ni President Xu. Kung masaktan natin si President Xu, kahit si Ji Chi ay mahihirapan itong pangasiwaan. Naku! Miss Shi, sabi ni Mr. Chi. Sabi ni Mr. Chi, hindi siya maganda ang pakiramdam. Gusto kanyang sunduin. Tara, tingnan natin siya. Sila? Umayag na akong pakasalan ka. Kailangan mo pa bang gumamit ng ganyang maruruming taktika? Boses na iyon. Oy, Ikaw pala. Ito ba ang silid? Tama. Ano pang hinihintay mo? Buksan mo ang pinto. Tigil. Ano pang hinihintay mo? Buksan ang pinto. Bitawan mo ako. Sino kayo? Ang lakas ng loob ninyo. Sino ka? Ang kapal ng mukha mong utusan ako. Nahimatay ang kapatid ko sa loob. Papasok ako para hanapin siya. Ako ang may-ari ng QUA Tower. Ano? Ang may-ari ng QUA Tower? Kaya isa pala siya sa tauhan ni President Xu. Kahit tauhan ka ni President Xu, bubuksan ko pa rin ang pinto para hanapin ang kapatid ko. Ito na ang pagkakataong mahuli si Chishu at Wen Suxue na nasa akto. Hindi ko ito basta palalampasin. Sige, subukan mo. Sasabihin ko sa iyo, nasa loob si President Xu. Hindi, imposible. Paano naman makapasok si President Xu doon? Wala akong pakialam. Siya ang may gusto. Pinabuksan niya ako. Ipinilit niya na buksan ko ang pintong ito. May ebidensya ka ba na nasa loob si President Xu? Wala akong ebidensya, pero binabalaan kita. Kung aawayin mo si President Xu, wala sa inyo ang makakapagtagumpay sa Yancheng. Tapos na kayong lahat. Uy, hindi ko kasalanan. Hindi ko kasalanan. Bilis, tara na. Alis tayo. Umalis na tayo rito. Pakiabot kay President Xu ang aking paghingi ng tawad. Lumabas. Ang boses na iyon, bakit pamilyar ang tunog? Wen Suxie. Kaya ikaw ang nag-set up nito para mapahamak ako, tama ba? naalala kita. Ikaw ang aking buhay. Huwag mong isipin iyan, hindi kita pakakawalan. Ikaw at si Chi Muse ay nagkasabwatan para siraan ako. Buhay ko.
Ikaw lang ang nasa puso ko. Paano makikipagsabuatan sa iba para siraan ka? Swertehin ka sana. Ang aking swerte. Kung wala ka, sino pa ang magdadala sa akin ng swerte? Lasing ka. Presidente Shu, Hindi pa ba nahahayag ang aking pagkatao, di ba? maging panatag ka tungkol sa iyong itinanong. Walang kahit anong salita ang lumabas. Bukod dito, nalaman namin, ang pangalawang binata ang naglagay ng gamot sa iyong inumin. Kaya niya kayo ni Miss Wen pinadala sa kwartong ito. Ikaw lang ang nasa puso ko. Hinding-hindi ako. Makikipagsabuatan sa kaninuman para siraan ka. Kaya, nagkamali ako kay Miss Wen. Oh, Kumusta, Lolo? Ikaw, batang pasaway? Sa engagement party? Saan ka tumakas? Kumusta? Kumusta? Presidente Shu, ito. Samantalahin ang pagkakataong ito upang kanselahin ang engagement. Saan pa kaya pupunta si Chi? Yung maliit na pilyo. Kapag nahuli ko siya, babalatan ko siya ng buhay. Lolo, Ikaw, Hindi ba siya na droga? Paano siya kumikilos ng normal? Mr. Shu, ito ang antidote para sa Hanchun powder. Lolo, ikaw munting pilyo. Saan ka nang galing? Lolo, nag-aayos ako ng ilang trabaho. Anong trabaho ang mas mahalaga kaysa sa kasunduan? Mag-utos ka, kunin lahat ito at alisin. Oy, ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ni Mr. Shu na nasaktan mo siya, kaya huwag mo nang isipin ang magdaos ng kasal sa kanyang teritoryo. Posible bang ang silid na halos pasukin natin ay talagang kay Mr. Shu? Nasaktan si Mr. Shu? Anong nangyayari? Kanina lang, si Chi Muse ay nagpilit na dalhin kami sa isang silid. Sabi nasa loob si Kuya Chi, pero lumabas na silid ni Mr. Shu. Gamit ang aking pangalan para pumasok sa silid ni Mr. Shu. Chimuse, ang tapang mo. Ako. Pagsasaktan kay Mr. Shu sa Yancheng ay magpapahirap sa lahat. Eh, Kung ganoon, hindi na kailangan ipagpatuloy ang kasunduan. Kuya Chi, ikaw, anong ibig mong sabihin? Tinatapos na ang kasunduan. Chi, Chishu, oy, Chishu. Ginoo, tara na isasama kita para magpahinga. Na? Ito ay hindi bababa sa masisira ang kasunduan sa pagitan ni Chishu at ng pamilya She. kasalanan mo ito. Lahat ay kasalanan mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi natin sana ginagalit si Mr. Shu. Tama iyan. Kahit na sinira ko ang kasunduan sa kasal, nagalit ko si Mr. Shu hindi. Kailangan kong makuha ang mga lihim ng kumpanya ni Chishu. Bilang isang palatandaan ng katapatan kay Mr. Shu. Ano ang nangyari? Ang sakit ng ulo ko. Talaga namang malakas uminom si Miss Wen, halika na. Masyado akong uminom kagabi. At napunta pa ako kay Chishu. Hindi na ako makakaharap kahit kanino. Lolo, kailangan mong ayusin ito para sa akin. 2 beses nang kinansela ng pamilya Chi ang kasunduan. Saan napupunta ang mukha ko? At ang mukha ng pamilya Chi? Saan napupunta iyon? Narinig mo yon? Kailangan mong panagutan si Xiaoro. Sa halip na mag-alala kung magkakasal ba tayo, bakit hindi mo isipin kung paano ayusin ang gulo na iniwan niya para hindi targetin ni Mr. Shu ang pamilya Chi? Ha? Ang sarili kong pagkakakilanlan ay natural gamitin. Gising na ako. Nasaan ka? Ikaw? Kagabi, kasama mo ang ibang babae at doon ka natulog. Imposible. Talagang imposible. Si Chi ay kilala sa pag-iwas sa mga babae. Sino bang babaeng ito? Sino ba talaga siya? Si Wen Suksue, di ba? Tiyak na iyong manloloko. Lolo, may mga bagay pa ako sa kumpanya. Ako muna ang bahala. Chi.
Kanina, sa inyo, bakit ang ingay? Simula ngayon, ibabalik ang lahat ng tungkulin mo bilang assistant, kasama na ang personal na pangangalaga. Mahusay. Sa wakas, nahimasmasan ka na. Kamakailan, si Chishu ay lalong nagiging kaakit-akit. Hindi siya nakakainis tulad noong bata siya. Ang mga damit ko, Pasensya na, pasensya na. Hindi ko sinasadya. umurong ka. Nasira ang damit ko. Kaya mo bang bayaran? Sabihin mo na, paano mo babayaran? Sa sweldo mo? Kahit habang buhay, hindi mo kayang bayaran. IP? Miss Xie, ako ba ang target mo? Eh kung ako nga, ang kasama ni Chi kagabi ay ikaw, di ba? Nakitulog. Anong ibig mong sabihin ng nakitulog? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ikaw ang sumisira ng pamilya. Gusto kitang lumuhod at humingi ng tawad. Lumuhod at humingi ng tawad. Una, ikaw mismo sinadya mong banggain ako. Pangalawa, anong ibig mong sabihin ng nakitulog? Hindi ko alam. Pangatlo, paulit-ulit ko nang tiniis ka, pero may hangganan. Kung hindi lang dahil sa pagtulong mo kay Chishu na maging pinuno ng pamilya, hindi kita matitiis ng ganito katagal. Sa madaling salita, kahit ang kuneho na nasa sulok ay kakagat. Wen Sukswe, nababaliw ka na ba? Ikaw ang baliw. Mas mabuting mag-ingat ka. Hoy, taka. Ikaw pala, anong ginagawa mo dito? Huwag kang masyadong ma-stress. Si Chishu lang naman ang gusto mo, di ba? Xiaoro, ang pagmamahal mo sa kapatid ko, talaga namang nakakaantig. Sayang at sinira mo lahat. Oy, hindi totoo yan. Paano kung pag-usapan natin ang partnership? Partnership? Gusto mong nakawan si Chi? Kunin ang trade secrets, ibagsak ang kumpanya ni Chishu, at lilitaw ka sa tamang oras, iligtas siya, aliwin siya, saklolohan siya. Kapag wala na siyang lahat, wala siyang choice kundi umasa sa iyo, Shiro, para sa proteksyon. At ako ang magiging ulo ng pamilyang Chi. Panalo lahat. Ayan na, hatid na kita. Ah, ang bango ng swerte. Sinadya ba niya akong hawakan? Baka imahinasyon ko lang. Sigurado ka ba? Ilalagay ni Chishu ang mga lihim ng negosyo dito? Oh, magkapatid kami ni Chishu. Alam ko ang mga ugali niya. At saka, matagal na akong nasa kumpanya. Napansin ko na lahat ito. Ano naman kung alam nating nakatago sa loob? Hindi naman mabuksan. Wala ring silbi. Ano ito? Xiaoro, ito ay pagmamayari ng pamilyang Chi natin na pamana mula ngayon sa iyo na ito. Ibig sabihin, ikaw ay itinuturing na lehitimong manugang na babae ng pamilyang Chi. Salamat po, Lolo. Subukan ko. Ito na. Sa pamamagitan nito, magiging madali na ang lahat. Boss! Nasaan ang boss? Ilabas mo ang boss dito.
Second Young Master Chi. Anong negosyo mo? Gusto kong makita si President Shu. Ganoon ba talaga ang sinabi niya? Tama. Sinabi niyang pumunta siya upang magpakumbaba sa iyo, President Shu. Sinabi rin niyang mayroon siyang kompidensyal na impormasyon ng bid mula sa Chi Aotian Group para sa lupa sa kanluran ng lungsod. Sinabi niyang gusto kang yumaman, President Shu. Ninakaw ang lihim na dokumento ng kumpanya ko para lang manatili sa kumpanya ko. Isang matalinong taktika. Pero hindi niya inaasahan na si President Chi ng Chi Aotian Group at ikaw, President Shu, ay iisang tao. Dahil ganoon ang sitwasyon, huwag mo akong sisihin kung papabagsakin ko siya. Palagi kong naisip na pamilyar ang kamay na ito. Narinig kong gusto mo akong makita. President Shu. Ang Chi Aotian Group ay nakikipagkompetensya para sa lupa sa kanluran ng lungsod. Ang lupang iyon ay mainit na kalakal at nasa aking mga kamay. Ang kompidensyal na impormasyon ng bid ng Chi Aotian Group para sa lupang iyon. Hanggat handa kang tulungan ako na maging pinuno ng pamilya Chi, tiyak na ibibigay ko ito agad. Sumasang-ayon ako. Marunong si President Shu. Tunay na marunong. Tingnan ninyo mismo. Magkano ang nawala sa atin ngayon? Ang lupaing iyon sa kanluran ng lungsod ay lagi nating target na industriya. Paano itong misteryosong kumpanya biglang lumitaw at nakipagbid laban sa atin? At alam nila ang pinakamababa nating presyo. Kahit na tayo nakuha ang proyekto, nagbayad tayo ng ilang ulit higit sa binala. May isang espiya na nag-leak ng impormasyon. Presidenteng Chi, kailangan mong magbigay sa amin ng paliwanag. Kung hindi mo kaya ang isang bagay sa kumpanya tulad nito, mahirap naming paniwalaan na kaya mong kontrolin ang buong pamilya Chi. Tungkol naman sa kung dapat pa ba naming suportahan ka bilang pinuno ng pamilya Chi, Kailangan kong pag-isipan ito. Binabanta nila si Chishu. Sa ganoong tapang, magtatagumpay sila sa anumang gawin nila. Presidenteng Chi, nalaman namin, ang tao sa likod ng misteryosong kumpanya ay ang pangalawang binatang Chi at binibining Shi. Ngayon, kailangan mong magbigay sa amin ng paliwanag. Oh, bigyan mo kami ng paliwanag. Alam ko kung sino ang nag-leak ng impormasyon. Binibining Xie. Sabi mo ba alam mo kung sino ang espiya? Oo, nakita ko mismo ng aking mga mata. Hindi pwede. Ang nagnakaw ng mga trade secrets ay siya. Alam ko na maghihiganti siya sa akin. Miss Xie, pwede kang uminom ng gamot ng basta-basta, pero hindi pwedeng magsalita ng walang ingat. Saan inilagay ang file na ito? Hindi ko nga alam. Paano ko naman mananakaw ang mga trade secrets? Hindi mo alam kung saan nakatago ang file? Nagloloko ka ba? Sinusundan mo si Chi araw-araw, sa tabi niya sa trabaho. Sino ang nakakaalam kung kailan? Baka palihim mong nakita kung nasaan ang file. Hindi ko inaasahan na makakahanap sila ng scapegoat. Chi, bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? May ebidensya ka ba? May saksi ako. Xiao Yang? Xiao Yang. Malinaw kong nakita noong araw na iyon. Si Wen Suxue sa opisina ni Mr. Chi, kumikilos ng kahina-hinala. Pagbalik niya sa kanyang desk, paulit-ulit siyang bumubulong ng mga bagay tulad ng West City at land plot. Kaya? Narinig naman ng lahat iyan, di ba? Kaya ikaw pala. Ang mga taong tulad niya ay hindi dapat manatili sa kumpanya. Hindi talaga ako iyon. Anong dahilan ang mayroon ako para ipagkanulo si Mr. Chi? Anong dahilan? Hindi ba para lang sa pera? Ang kumpanyang iyon tiyak na binigyan ka ng marami, di ba? Mr. Chi, palayasin ang taong ito. Oo, palayasin siya. Kung ako'y palayasin sa kumpanya, mawawalan ako ng tuluyan ng pagkakataong sumipsip ng swerte. Hindi, Chishu, hindi ko talaga ninakaw ang file. Kung iiwan ko si Chishu, uulitin ko ang dati kong buhay ng pagkamatay sa kasawian. Kung gusto mong mag-set ng bitag para maparusahan sina Shero at Chi News sa kanilang ginawa, ngayon, hindi mo kayang protektahan si Wen Suxue. Mr. Chi, ang mahalaga ay ang plano natin. Tama? Mahalaga ang plano. Bakit ako masyadong nagmamalasakit kay Wen Suxue? Kapag natapos na ang plano, pababalikin na lang natin siya sa kumpanya, di ba? Mabilis lang yon.
Chisu, kahit na magkaribal tayo, alam mo naman ang pagkatao ko, di ba? Tumahimik ka. Sa kumpanya, tawagin mo akong Mr. Chi. Kilala kita. Mula noong bata ka pa, hindi ka ba naging masama? At tama ang sinasabi nila. Lagi kang nasa tabi ko, ang pinakamalamang na magnakaw ng mga sikreto. Ay ikaw. Kaya nagpasya ako. Nasibakin si Wen Suksue. Miss Wen, Assistant Zhang, sa tingin mo rin ba ninakaw ko ang mga dokumento? ako. Huwag mo nang istorbohin si Assistant Sang. Ang ginawa mo nakita naming lahat. Dahil sibakin ka, umalis ka na lang. Kilala kita. Mula noong bata ka pa, hindi ka ba naging masama? Bakit ako nababahala sa pakikitungo niya sa akin? Hindi siya mali. Kami noon ay palaging magkaribal. Ang pinakamasama, mamamatay ako sa malas. Namatay na ako minsan, ano pa ang dapat katakutan? Seguridad. Hindi mo na kailangang palayasin ako. Aalis na ako ng kusa. Sa wakas ay isinilang muli. Akala ko, kaya kong ayusin ito, ang aking kapalaran. Pero hindi pa rin ako makatakas. Itong sinumpa ang tadhana. Bakit siya iniisip? Hindi naman siya naniwala sa akin. Wen Suksu. Tingnan mo ang iyong miserableng mukha. Sinira mo ako ng ganito. Masaya ka na ba ngayon? Karapat-dapat ka dito. Sino ang nagsabi sa iyo na akitin si Chigege? Huwag ka nang mag-isip na bumalik. Mayroon akong libong paraan upang pilitin kang umalis. Babala na ubos na ang luck points ng host simula ng kalkulasyon ng pag-iipon ng malas, mangyaring sumipsip ng luck points agad. Pinalayas ako sa kumpanya. Sumipsip ng swerte. Sumipsip ng walang kwenta. Nagbibilang ng malas, nagbibilang ng malas, nagbibilang ng malas. Sabi mo mukha akong sawi, ha? Oo, tama ka. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na malas. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Wen Suksue, hindi kita hahayaan. Hindi mo ba sinabi na mukha akong talunan? Ano ngayon? Ngayon tingnan mo. Malas katulad ko. Sa unang pagkakataon, sa tingin ko ang malas na katangiang ito ay talagang kapaki-pakinabang. Ikaw. Sige, dahil nasa ospital tayo, magayos ka. Wen Suksu. Ikaw, bruha. Talunan? Tumatanggap akong tawagin akong talunan. Pero ano ang ibig mong sabihin sa bruha? Isang taong tulad ni Chishu. Hindi ko siya sinusubukang akitin. Hindi pa ako nakasakay sa bus. Sandali lang, driver. Mag-ingat! Sa pinakamasamang sitwasyon, mamamatay ako dahil sa malas. Namatay na ako minsan. Ano bang dapat katakutan? Oy, madaling sabihin, pero kung talagang kailangan kong mabuhay muli at mamatay dahil sa malas, masyado pa rin iyong nakakatakot. Anong nangyari? Kailangan kong maghanap ng paraan para manghiram ng swerte. Chi. Narinig ko na bata ka pa at matagumpay. Talaga nga, ang makita ay maniwala. Mangyaring umupo. Hindi ko inakala na makakasama ko siya sa ganitong paraan. Waiter! Isang kape para kay Chi. Si, Ang silweta na iyon. Salamat. Sa iyong tindahan, kailangan bang magtrabaho ang iyong mga pilay na empleyado? ako. Well, sinisikap ko lang na suportahan ang pamilya ko. Mayroon akong 80 taong gulang na ina, isang 5 taong gulang na anak na lalaki, isang sugarol na ama, at isang lasenggerong asawa. Ito. Ayos lang. Ituloy natin. Tungkol sa lupaing iyon sa kanluran ng lungsod. Sige, makatitiyak ka, sa pagkakataong ito, susundin namin ng eksakto ang iyong plano.
Aalisin namin ang maliit na kumpanya na biglang lumitaw at lubusan silang sisirain. Swerte ko. Kukuskusin ko ito. Chi, ikaw, sa likod mo. Ano ang problema? May tao sa likod mo. Ay, may gagawin pa ako, kaya aalis na ako. Talaga siya iyon. Hindi siya makalayo sa akin, di ba? Kahit umalis na siya sa kumpanya, sinusubukan niya ang lahat ng paraan para mapunta sa tabi ko. Chi. Bilisan mo ang plano. Opo. Chi. Ang clerk na nakabasag ng florera kanina, iyong clerk, Siya ay isang pansamantalang manggagawa na pumalit. Tinanggal ko siya agad. taasan mo ang kanyang sahod. Kawawa naman siya. Paano siya napansin ni Chi? Kilala niya ba ako? Malamang hindi. Hindi naman ito ang unang beses na hinagkan ko siya. Teka, hindi. Bakit ang aksidenteng halik na ito sa kanya ay nagpabilis ng tibok ng puso ko? Ano ang sinabi mo? Na-set up tayo. Ang lupa sa kanluran ng lungsod ay isang bitag. Sinadya ni Chishu na ibigay sa atin ang lupa na iyon. Dot ng may layunin. Nakipagsabuatan pa siya sa ibang mga kumpanya para akitin tayong mamuhunan. Ngayon, lahat ng ating liquid capital ay nakastock doon. Paano nangyari ito? Dapat mong mabawi ang pera. Narinig mo ba ako? Para mabuo ang perang ito, palihim akong nagnakaw ng pondo mula sa accounts ng kumpanya ng pamilya ko. Kung hindi mababawi ang perang ito, Chimuze, hindi kita pababayaan. Ano ang magagawa ko? Nandoon din ang pera ko. Kaya ang lupa sa kanluran ng lungsod ay talagang government na natitirang ari-arian. Ito ay talagang isang piraso ng walang kwentang lupa na hindi pa uunlarin. Naiintindihan ko. Ang lupa sa kanluran ng lungsod, WA ganap na. WA sang bitag na inilatag ni President Chi. Sinabi ko sa iyo, mapagkakatiwalaan si President Chi. Napakatalino ni President Chi. Lahat? Hindi ninyo sinasabi iyan ilang araw ang nakalipas. Assistant Zhang, paano mo nasabi iyan? Sinabi namin iyan para lang ma-motivate si President Chi. Tama. Mga kabataan, walang pressure, walang motivation. Ang kasalukuyang, kalmado sa ilalim ng pressure, ay nilinang namin. Tama ba? Lahat? Sa tingin ba ninyo, hindi ako bagay na maging pinuno ng pamilyang Chi? Sino? Sino ang nagsabi niyan? Hindi ko sinabi iyan. Ikaw palagi ang pinakaangkop na tao para maging pinuno ng pamilyang Chi. Eksakto. Hindi ako sang-ayon. Chishu, kasalanan mo lahat. Lahat kasalanan mo. Alam mo na walang halaga ang lupa sa kanluran ng lungsod. Sinadya mong pataasin ang presyo para hulihin kami. Hulihin kayo. Maaari bang ang misteryosong kumpanya na palihim na nakikipagkumpetensya sa akin ay sayo? Sa tingin mo ba ang pagnanakaw ng mga lihim na dokumento para sa lupaing iyon sa kanluran ng lungsod ay nagpapaligtas sa iyo? Chi, anong ibig mong sabihin na nagnakaw kami ng mga sikreto? Ano ang pinagsasabi mo? Miss Chi, Mr. Chi, huwag mo kaming sisihin kung si Presidente Chi ay hindi magpapakita ng awa. Noong gabing iyon, ang guwardiya na nasa duty may naiwan at bumalik para kunin iyon. Nakita niya kayong dalawa na nagnanakaw ng mga sikreto ng kumpanya. Ang video na ito, nagastos kay Presidente Chi ng malaking pera. Kaya, ano ang masasabi mo ngayon? Paglalabas ng mga sikreto ng kumpanya. Alam ba ninyong dalawa anong krimen iyon? Isa ay ang dating kasintahan ni Presidente Chi. Ang isa ay sarili niyang kapatid. Kayo nagsabuatan upang magplano laban sa sarili ninyong kumpanya. Hindi totoo iyon. Chi, nagpadala ako sa emosyon. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sige, ipaliwanag mo sa kanila. Ang pagnanakaw ng mga lihim ng kalakalan ay bumubuo ng krimen ng paglabag sa trade secrets. Sasama ka sa akin. Chi, hindi mo ito magagawa sa akin. Iyon ay ideya lahat ni Chi Muse. Chi, hindi iyon ang iniisip mo. Makinig ka sa akin. Teka. Sinabi ni President Xu, si Chi Muze ay tao niya. President Chi, sana palayain mo siya. Ikaw, ang ibig mong sabihin President Xu. Ang mga negosyo ni President Xu ay napakalawak. Hindi mo kayang isipin. Chi Muse talaga palang tao ni President Xu. Hepe, totoo ba iyan? Gusto akong protektahan ni President Xu.
President Shu, seryoso ka ba? Talaga bang gusto mong protektahan ko siya? Gusto kong makita kung hanggang saan niya kayang guluhin ang mga bagay. Siyempre, Narinig mo ba iyon? Tao na ako ni President Shu ngayon. Hindi mo ako maaaresto. Hindi mo ako maaaresto. Tumatakbo siya! Tigil! Huwag tumakbo! Chisu, tao na ako ni President Shu ngayon. Ikaw, wala kang magagawa sa akin. Gusto kong makita kung hanggang kailan siya mananatiling ganyan katanga. Swerte. Tigilan mo na ang pagpapanggap, pwede ka nang bumalik sa trabaho. Huwag maniwala. Siguradong niloloko niya ako. Sinusubukan akong bitagin. Sunod-sunod na daya. Wen Suksue. Ako. Hindi. Kung hindi ikaw, sino? Nakasuot ng ganyan, kahit nakabalot ng mahigpit, makikilala pa rin kita. Kaya sinabi mo na pwede na akong bumalik sa trabaho. Oo, O kaya hindi mo na kailangan. parating na. Papunta na ako. Bakit siya? Si Wen Suksue ay malayang tumatawa at nakikipagkwentuhan habang ako ay kailangang magtago at lumusot ng palihim. Gagawin ko siyang kasing miserable ko. Anong ginagawa mo? Xiao Zhang. Nasaan si Wen Suksue? Hindi pa siya pumapasok. Hindi ko siya nakita. Wen Suksue. Tigilan mo na ang katok, tigil. Madaling araw pa lang, nakakainis. Yung taong hinahanap mo, hindi pa siya umuwi kagabi. Hindi umuwi? Oh. Assistant Jiang, suriin mo ang lokasyon ni Wen Suksue. Bilisan mo. Anong amoy iyon? Sierra. Anong gagawin mo? Ano sa tingin mo? Papunta ka sa impyerno. Siyempre. Bakit makabalik ka sa kumpanya? Bakit makabalik ka sa panig ni Chi? Bakit kayong dalawa nagkukunwaring galit sa isa't isa, pero si Chi ay talagang nagmamalasakit sa iyo? Nagmamalasakit siya sa akin. Oo, ang yabang mo, di ba? Kung nagmamalasakit siya sa akin, bakit niya ako pinalaya sa kumpanya? Ang lupa sa kanluran ng lungsod ay kanyang plano sa simula pa lang. Ang pagpapalaya sa iyo sa kumpanya ay bahagi rin ng kanyang plano. Alam niya mula pa sa simula na ang mga lihim ng kumpanya ay ninakaw ko. Sinasabi ko sa iyo, hindi lang itong lugar, ang buong bodega ay binuhusan ko ng gasolina. Sierra, ikaw, makinig ka sa akin. Hindi ba si Chi ay labis na nagmamalasakit sa iyo? Kaya sisirain na lang kita. Teka, sandali, Shiro, kumalma ka. Teka, Sierra, makinig ka. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Hindi yan ang iniisip mo. Ang paglapit ko kay Chishu ay may layunin. Ilaan mo ang iyong mga paliwanag para sa impyerno. Mr. Chi, tingnan mo. Hanapin ang address ng dalawang kidnapper na ito. Papagbabayarin ko sila. Kumalma ka. Wen Suksue, kumalma ka. Kailangan ko iligtas ang sarili ko.
sino ka? Uy, pare. Usap tayo ng maayos. Magkapatid lang tayo. Anong nagawa naming kasalanan sa'yo? Kagabi, nasaan ang babaeng dinukot mo? Kung maglakas loob kang magsinungaling sa akin, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Wansuksu, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Akala mo ba sa isang maliit na piraso ng basag na salamin mapuputol mo ang lubid? Hintayin mo na lang mamatay? Wensuksu. Wensuksu. Chishu, hindi ka pwedeng pumasok. Mapanganib sa loob. Umalis ka. Posible bang sa buhay na ito? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, nakatakas ako sa aking malagim na kapalaran. Nauwi lang sa pagkasunog hanggang mamatay? Wensuksu. Wensuksu. Sisu, nanaginip ba ako? Kung hindi, paano ko makikita ka sa aking huling sandali? Kung gayon, tiyak na nananaginip ka ng masama, sa bingit ng kamatayan. Napanaginipan mo pa ang iyong mortal na kaaway. Huwag kang mag-alala. Tiyak na mailalabas kita. Chisu, hindi ko inakala na gagawin mo. Para sa kanya, isa panganib ang iyong sariling buhay. Kung ganoon, mas mabuti pang mamatay kayong dalawa rito. Hindi. Chishu, huwag mo akong intindihin. Ikaw na, umalis ka na. Tumahimik ka. Chishu, huwag mo akong intindihin. Ikaw na. Hindi makaalis. E di hindi tayo aalis. Tingnan mo. Nang walang dahilan, kailangan mong pumunta dito at magdusa kasama ako. Kung hindi ako tanga, magiging pangunahing kaaway mo ba ako? Tama, sino ang mag-aakala na sa huli, tayong dalawa, na hindi magkasundo, ay mamamatay ng magkasama? Sa nakaraang buhay ko, bilang isang extra lang, walang nagmamalasakit sa akin. Hindi ko inakala na pagkatapos ma-reborn, ay mula kay Chishu ako makakaramdam ng init. Ito ang bago nating transfer student, si Chishu. Mula ngayon, miyembro na siya ng klase natin. Chishu, mula ngayon, uupo ka sa tabi ni Wensuksue. Pangunahing kaaway? Baka ganoon nga tayo. Baka ang mamatay ng ganito ay hindi naman masama. May na-detect na babala ng apoy na may mataas na temperatura. Nanganganib ang buhay ng host. Gusto mong ipagpalit para sa kalasag ng apoy? Boses ng sistema. Kalasag ng apoy. Sistema. Anong kalasag ng apoy ang sinasabi mo? Yung mga puntos ng swerte na naipon mo ay maaring ipagpalit para sa kalasag ng apoy. Kalasag ng apoy ay makakatulong sa host iwasan ang masunog ng apoy. Ipagpalit. Gusto kong magpalit. Gayunpaman, ang kalasag ng apoy na ito ay may kondisyon. Para lang ito sa isang tao. Para sa isang tao lang. Palit. Okay lang ang isa. Okay lang din mag-isa. I-redeem ang fire shield. Kailangan ang dating naipon na swerte ng host ay i-reset sa 0. Host, sigurado ka bang gusto mong i-redeem? Namatay na ako dati. Ano ang dapat katakutan? Sige, host! Nakikita ang mga puntos ng host para i-redeem ang fire shield. Kino-query ang puntos. Matagumpay ang query ng puntos. Ini-redeem ang puntos. Matagumpay ang redemption ng puntos. Binabati kita, host. Nakuha mo ang item, fire shield. Chisu, pakawalan mo ako. Ang kalasag na ito ay pwedeng gamitin ng isang tao lang. Hindi tayo parehong kasya. Huwag kang umalis. Alam mo ba kung gaano? Ako nag-alala. Noong hindi kita mahanap. Kaya, huwag kang umalis. Hindi ako aalis.
G, Chi, G, Chi. G, Chi. G, Chi. G, Chi, B, Wen. Mabuti, buhay sila. Hoy, ito ba ay 911? Nasa lumang bodega ako sa timog ng syudad. Bilisan mo, may nangangailangan ng tulong. Dali! Doktor, kumusta na si G? Chi, totoo ba? Hindi ka panipaniwala upang makaligtas sa ganoong apoy at buhay pa. Wen Suksue. Wen Suksue. Hahanapin ko siya. Nasaan si Wen Suksue? Mr. Chi, Saan ka pupunta? Kakagising mo lang. Mr. Chi. Nasaan si Wen Suksue? Bakit hindi ko siya makita? Patay na ba siya? Hindi po, Mr. Chi. Ikaw at si Miss Wen ay parehong nakaligtas. Sa apoy na iyon, pareho kayong nakaligtas. Ito ay isang himala. Dalhin mo ako sa kanya. Oh. Mr. Chi, nakahinga ka na ba ng maluwag? Mr. Chi! Mr. Chi! Jiang, sa kumpanya, nasa kaguluhan na ito. Inakala ng lahat na si Mr. Chi ay namatay sa apoy. Ano ang gagawin natin? Huwag mong ikalat ang balita. Na ako ay buhay. Bilisan mo, ibalik si Mr. Chi sa kanyang silid. Tara na. Ano ang gagawin natin ngayon? Walang umaasa na si Mr. Chi ay maaaksidente. Wala tayong leader ngayon. Ngayon, ang Chia Otian ay walang CEO na mamumuno, maaga o huli. Ang mga kakumpetensya ay hahati-hatiin ito. Sino ang nagsabing walang leader? Chi Muse, anong ginagawa mo dito? Nandito ka na naman para magnakaw ng mga sekreto? Paano nagkaroon ng pamilya Chi ng isang basura na tulad mo? Gaya ng nakikita mo, nagtatrabaho na ako para kay Presidente Xu. Kung handa kang suportahan ako upang maging pinuno ng pamilya Chi, maaari kong gamitin ang impluwensiya ni Presidente Xu para protektahan kayo. Bueno, Ayos lang, maglaan ka ng oras para pag-isipan ito. Gayunpaman, bibigyan ka ba ng mga kaaway mo ng oras na iyon? Iyan ay malalaman pa. Sandali. Ako, handa akong suportahan ka. paano mo magagawa iyon? Handa rin ako. Mabuti. Huwag kayong mag-alala, lahat. Sa ilalim ng aking pamumuno, ang pamilya Chi ay lalo pang gaganda. Wen Suksue. Kailan ka magigising? Ang halaga ng swerte ng host ay matagumpay na nareset sa 0. Mangyaring mag-ipon muli ng swerte. Sino? Anong boses iyon? Lumabas ka na. Lumabas ka dito, bilis. Sige, pinalabas mo ako. Sino ka? Mukhang ang hosts, mahina ang vital signs para sa sistemas kakayahang kontrolin ay nanghina ng husto. Kaya narinig mo ang boses ko. Anong ibig mong sabihin? Bakit ko lang naririnig ang boses mo pero hindi kita nakikita kung nasaan ka? Hayaan mong magpakilala ako. Ako ang Canon Fodder Assistance System. Tinutulungan ko ang host, ang kaibigan mong si Wen Suksue, na ipanganak muli bilang isang Canon Fodder at baguhin ang kanyang kapalaran. Ako ang iyong tagapagbigay loob. Pagbabalik tao ng Canon Father. Anong ibig sabihin yan? Ang mundo na iyong tinitirhan ay talagang isang nobela, at ikaw ang male lead. Si Siru ang female lead. Si Wen Suksue ay hindi man lang isang supporting character. Isa lang siyang Canon Fodder. Dahil napakaliit ng papel niya, napakababa ng kanyang luck value, at nauwi siya sa isang trahedyang kamatayan. Ang aking pagpapakita ay upang siya ay maipanganak muli at baligtarin ang kanyang Canon Fodder na tadhana. Ang kanyang misyon ay tulungan kang maging pinuno ng pamilya. At bago yun, upang manatiling buhay, siya, itong munting Canon Fodder, dapat manatili sa iyong tabi para sumipsip ng iyong swerte. Kaya naman pala gusto niyang maging assistant ko. Kaya naman pala hindi siya nag-atubiling gumastos para makalapit sa akin. Kaya naman pala tinulungan niya ako ilantad ang bitag ni Chi Muse. Kaya ganoon pala ang lahat. Tungkol naman sa pagkakataong ito, bakit mo nagawa na makatakas ng buhay sa apoy? Dahil ang host ginamit ang naipon na good luck points upang ipagpalit sa isang kalasag na hindi nasusunog. Kaya, lahat ay may saysay na ngayon.
Wen Suxu. Kaya lumapit ka sa akin para lang baguhin ang iyong sariling canon fodder na kapalaran. E ano ngayon? Dahil lumapit ka sa akin at makakakuha ka ng swerte, hahayaan kitang sumipsip. Dahil tinutulungan mo ako maging pinuno ng pamilya, mababaligtad mo ang iyong canon fodder na kapalaran. Kaya magiging pinuno ako ng pamilya. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya, hindi ko hahayaang kunin iyon ng sinuman sa akin. Chisu, Dahan-dahan lang. buti naman, pareho tayong buhay. Wen Suxu. Gising ka na sa wakas. Kahit para lang makishare ng swerte, okay lang na lumapit sa akin. Sa pinakamasamang sitwasyon, ipaparamdam ko sa kanya na mahalin ako ng totoo. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Pangalawang binatang Ginoong Chi. Narinig ko na ikaw ang magmamana ng pamilyang Chi at magiging pinuno ng pamilyang Chi. Totoo ba iyan? Ang mga shareholder ng pamilyang Chi ba lahat ay bumoto ng pabor? Sa loob ng 3 araw, pipirmahan ko ang kasunduan ng paghalili bilang pinuno ng angkan. Abangan. Mukhang oras na para bumalik. Huwag kang mag-alala, ang posisyon bilang pinuno ng angkan, tiyak na akin. Kailan niya nalaman na gusto ko siyang maging pinuno ng angkan? Ako ang magiging pinuno ng angkan, at hindi ko hahayaang maulit ang trahedya ng nakaraang buhay. Pirmahan mo na. Malapit nang dumating ang mga tao ni Director Shu. Narinig ko na ngayong beses, si Director Shu mismo ang darating para suportahan ako. Chishu, hindi ito maaari. Talagang imposible ito. Chi, ikaw ba ay tao o multo? Hindi ka ba namatay sa sunog? Hindi ako namatay sa sunog, pero may isang tao ang nag-aasam na mamatay ako sa sunog. Kalokohan! Kahit na bumalik ka, ano ngayon? Ngayon ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay akin na sa lalong madaling panahon. Bukod dito, mayroon pa akong si Mr. Shu na sumusuporta sa akin. Sir, nasaan si Sir Shu? Hindi pa ba siya dumarating? Hindi mo ba sinabi na siya ay personal na darating ngayon para suportahan ako? Tingnan mo si Chishu. Sa huling engagement party siya ang sumira niyon. Si Mr. Shu ay labis na hindi masaya. Dapat natin siyang parusahan ng tama. Sa aking palagay, palayasin siya sa kumpanya kaagad. Palayasin siya sa kumpanya. Tanga ka, bulag ka ba? Ang taong nakaupo sa harap mo ay ang ating sikat na Mr. Shu. Imposible. Talagang hindi ito maaari. Hayaan mong magpakilala ako ulit. Ang pangalan ko ay Sir Shu. Maaari mo rin akong tawaging Sir Shu. Nanaginip ba ako? Si Mr. Chi ang siyang, sa Yancheng, ay ang makapangyarihang Sir Shu. Kung gayon, ang kinabukasan ng pamilyang Chi ay tiyak na siguradong aangat ng husto. Ang pag-agaw sa posisyon ng pinuno ng pamilya ay para lang makuha muli ang mana ng aking inamana. Kaya hinihiling ko sa inyong dalawa na huwag suportahan ang maling tao. Sinusuportahan ko kayong maging ang pinuno ng pamilyang Chi. Payag din ako. Kayong mga nag-aatubili. Mula pa sa simula, kami ay hindi kailanman naging kontento sa iyo bilang pinuno ng pamilya Chi. Si Mr. Chi ay bata at may pag-asa. Siya ay 100 beses na mas may kakayahan kaysa sa iyo. Tungkol naman sa pagkatao, talagang iniwan kanya sa alikabok, walang laban. At, sa totoo lang, si Mr. Chi ay ang kilalang Pangulong Shu. Ano ang maaari mong ipaglaban sa kanya? Kayong lahat. Bitawan mo! Alam mo ba kung sino ako? Bitawan mo! Ikaw ay pinaghihinala ang gumawa ng krimen ng paglabag sa mga lihim ng kalakalan. Sumama ka sa akin para sa investigasyon. Chishu! Mamamatay ka ng miserable, Chishu! Talagang nag-usisa ako upang makita kung gaano kalaki ang magagawa mong epekto. Kaya nga pinanatili kita hanggang ngayon. Pero lumalabas na mayroon ka lang ganitong kakayahan. Dalhin siya. Mamamatay ka ng miserable, Chishu! Ngayon alam na ng lahat kung ano ang gagawin, tama? Mr. Chi, tingnan mo. Mr. Chi, kami lahat ay pumirma sa kasunduang ito. Pakitingnan. Ito ang mana ng aking ina. Ito rin ang pagkakataon ni Wen Suxue na baguhin ang kanyang kapalaran.
Ako ay, Binabati kita sa host dahil natapos ang gawain. Tinulungan ng bida na maging pinuno ng pamilya. Inaayos ang gantimpala ng gawain. At kundi na si Zalay Kayan. Kinukuha ang gantimpala ng gawain. Binabati kita sa host dahil natanggap ang gantimpala. Matagumpay na binago ang kapalaran ng magiging biktima. Nagbago na ba ang kanyang kapalaran bilang cannon fodder? Apo ay, oo, apo ko. Apo, buhay ka talaga. Lolo, ano ang? Dahil lahat ito sa'yo. Alam ng matanda pagkatapos mong mamatay sa sunog, umiyak siya ng 3 araw at gabi. Hindi mo kami pinayagan na ipalaganap ang balita na buhay ka na lumabas. Ni hindi namin sinabi sa matanda. Ay, tama na. Ikaw na batang pilyo. Akala ko, ako na may puting buhok. Ang maglilibing sa itimang buhok. Huwag kang magsabi ng masasamang bagay. Oo, anak ko, napagpasyahan ko na. Mula ngayon, hindi na kita pipilitin na magpakasal kanino man. Pakasalan mo ang sino mang gusto mo. Basta ligtas at maayos ka. Tungkol sa posisyon bilang pinuno ng pamilya at lahat ng iyon, parang ulap lang lahat. Pagkatapos ng lahat, Chi Muse ay nakuha na ang suporta ni President Xu. Lolo, ako na ang pinuno ng pamilya. Ano? At saka, si President Xu ay. Ha? At gusto ko si Wensuk Xu eh. Ikaw? Hoy, Lolo. Ikaw. Ilang bagay pa ang itinatago mo sa akin. Itinago mo pa ang tunay mong pagkatao sa akin. Si President Xu ay si pala ang tanyag na President Xu. Paano mo iyon itinago sa akin? Bakit hindi ka naghintay hanggang mamatay ako bago sabihin? Pero ikaw ay tunay na apo ko. Ang pagiging sikat na President Xu. Nagtagumpay ka. Ang matanda kong ito sa natitirang buhay ko ay may gagastusin na pera. Bakit kailangan mong mahulog sa isang tao sa lahat ng tao, Sakswe? Pinalaki ko si Sakswe na parang sarili kong apo. Paano mo maaaring ligawan ang apo ko? Lolo, kailan pa naging si Wensuk Xu ang apo mo? Naghirap kayong dalawa ng marami sa lahat ng ito. Kahit isang matanda tulad ko ay sobrang natakot. o sige na, Lolo, okay na ako ngayon, di ba? Salamat kay Chishu na nag-aalaga sa akin sa buong panahon. Itong matanda ay hindi makakasagabal sa inyo. Ituloy niya lang. Sige, tuloy. Mas mabuti na ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Sabi ng doktor makakaalis na ako sa ospital. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin, hindi na kailangang sumipsip sa iyong swerte. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagiging isang sakripisyo na nakatakdang mamatay ng malagim. Yun ba ay mas maganda? Ikaw, alam mo lahat? Kaya lumapit ka sa akin para lang sumipsip sa aking swerte. Tama ba? Habang wala kang malay, sinabi sa akin ng sistema lahat. Ako, mamaya, hindi lang ako ginagawa iyon para doon. Pero wala akong pakialam. When 6 year. Gusto kita. When Sukswe, bigyan mo naman ako ng reaksyon. Sige. Pasensya. Ang pagiging katulong ni Ginoong Shu. Pero isang pagkakataon na marami ay papatayin para. Sa ngayon, wala pa akong balak umalis. When Sukswe, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Isang habang buhay na kaaway. Hindi. Ito ay habang buhay. Pag-ibig. Pangulong Chi ng Chi Aotian Group ay si Pangulong Xu. Pangulong Xu? Pangulong Chi? Grabe, siya talaga. Ang pamilya Chi pa lang ay kahanga-hanga na. At hindi pa banggitin, si Pangulong Xu kasama ang kanyang malawak na imperyo. Ang dalawang pagkakakilanlan na ito, iyan, ay hindi ka panipaniwala. Singa. Hoy, teka. Bumaba ka. May isa pang balita. Hoy, tingnan ko nga.
Si Pangulong Xu ng Yancheng, ang panganay na anak ng pamilya Qi, ay malapit nang magpakasal. Ang bagong asawa. Sino iyon? Hindi ko pa siya narinig. Ang pakakasalan ni Pangulong Xu ay hindi talaga ang babaeng may kasunduan noong bata pa, si Shero, kundi isang babaeng hindi kilala. Sa edad ko, sa wakas nakikita ko ang apo ko magpakasal. Napapanood ko si Mr. Qi at Miss Wen, sa wakas ay nagtagumpay. Tanggapin natin ang nobya. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maging habang buhay kaaway. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Chishu, mula ngayon magiging magkatabi kayo ni Wen Sukswe. Mukha kang guwapo ngayon. Hindi rin masama ang itsura mo. Halik! 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 Binabati kita, host, sa pagkapanalo sa bidang lalaki. Pag-secure ng iyong kasal, ang iyong tagumpay ay lumampas sa 99% ng mga tao. Ikaw talaga ang pinakamatagumpay na kanyon father. Sigurado ka bang isa kang kanyon fodder na sistemang tumutulong? Bakit lahat ng ginagawa mo parang sinusubukan itong itali ang aking kapalaran kay Chishu pag-intertwine? Sistema ng tagapag-ayos, numero 008 nag-uulat para sa tungkulin.